Diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa pong magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Maulang morning sa ating mga kababayan dyan po sa labas po. At ngayon pong araw po na ito ng Martes, ngayon pong July 23, 2024, silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Bagyong Karina, bahagya pang lumakas, ilang lugar sa bansa binaha at nakaranas ng landslide. Arangkada Balita. Total ban sa Pogo, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos, ikatlong zona, umani ng standing ovation. Arangkada Balita. PBBM nanindig ang pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 6 katao patay, 4 na iba pa sugatan sa pamamaril ng isang individual sa Croatia. Arangkada Balita. Sa sports, Gilas Pilipinas Boys pasok na sa 2024 FIBA Under-18 Asia Cup. Arangkada Balita. Sa showbiz, it's a buhay para sa celebrity couple na sina Zanjo Marudo at Ria Ataide. Arangkada Balita. At ang tabayanan mamaya kung makakaabot ang balitang viral Shibuya Crossing. Alamin po yan, sampanig po yan ng Pilipinas. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na ating sandali, makalipas po ang alas 5 ng morning. Dito pa rin po siyempre lang may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Sa ngalan po ni Miss Judith Estrada Larino, ito po yung lingkod Drew Nasino. Hanggang alas 6 po tayo! Arangkada Balita. At sa detalye nga po ng mga umaarangkadang balita na kararanas ng pagbaha at landslides ang ilang bahagi ng bansa dahil sa pananalasa ng Bagyong Karina na pinalakas pa ng habagat. Ilang lugar sa Cagayan, Occidental at Oriental Mindoro, maging sa Davao City ang binabaha bunsod ng malakas na pag-ulan. Dahil sa nalalapit na pagbubukas ng klase, problema sa Sasmuan at Macabebe, Pampanga, ang pagpasok ng tubig sa mga paaralan bunsod ng high tide na sinabayan pa ng pag-ulan. Samantala, isang pader naman ang gumuho sa Baguio City, maging ang mga naglalaki ang bato ay nagbagsakan mula sa isang bundok sa Pinili, Ilocos Norte dahil sa paglambot ng lupa. Naka-red alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpapatuloy ng hagupit ng bagyo at habagat. Arangkada Balita. Suspendido naman ang lahat ng klase, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon, Bataan, Cavite dahil sa habagat na pinalakas pa ng Bagyong Karina. Ngayong araw po, suspendido po ang inyong klase. Diyan po sa 3 nabanggit po na lugar. Nagsuspindi rin ng klase ang Pampanga LGU matapos malagay sa orange warning level ang nasabing lalawigan matapos ang inlabas na abiso ng pag-asa. Inaasa namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina sa Huwebes. Arangkada Balita. Patuloy na pinaghahandaan ng pamahalaan ng mga sakuna at kalamidad, partikular ang La Nina phenomenon.
Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address, kung saan nangunguna rito ang mga disaster risk reduction and management workers. Ayon kay PBBM, nakapagpatayo na ang pamahalaan ng halos 100 evacuation centers sa buong bansa. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Ipinagmalaki rin ni PBBM ang mga natapos na flood control projects sa nakalipas na taon. Bukod anya sa mahigit 5,000 proyekto, marami pang isinasagawang proyekto sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 ektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Yan po ang bahagi ng ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Arangkada Balita! Tuluyan nang ipinagbawal at ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatigil ng operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Sa kanyang ikatlong ulat sa bayan, binigyang diin ng Pangulo kung paano ito naging ugat ng iba't ibang krimen sa Pilipinas. Iginiit ni PBBM na ang patuloy na operasyon ng mga POGO ay isang pambabastos sa batas ng bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod nito, ipinag-utos ng Pangulo sa PAGCOR na tuldukan ang industriya bago matapos ang taon. Inatasan din ni PBBM ang DOLE o Department of Labor and Employment na lumikha ng mga trabaho para sa mga Pilipinong maapektuhan ng pagsasara ng mga POGO. Kaugnay pa rin niya, binigyang diin ng PAGCOR na sarado na ang lahat ng operasyon ng POGO sa bansa bago matapos ang taon. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Altenco, gagawin nila ang lahat para mapag-aralan kung paano dahan-dahan na ititigil ang operasyon ng mga POGO sa bansa. Magpapaliwanag anya sila sa 43 legal na POGO hinggil sa kautusan ng Pangulo at makakatuwang din ng ahensya ang Department of Labor and Employment para sa training programs na mga Pilipinong mawawalan ng trabaho na aabot sa mahigit 10,000. Arangkada Balita! Tiniyak naman ng DOLE at PAGCOR ang dahan-dahang pag-aaral para sa mga Pilipinong maapektuhan ng pagsasara ng mga operasyon ng POGO sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA. Iminungkahi ni Labor Secretary Benny Laguesma at PAGCOR Chairman Altenco na makipag-ugnayan ang mahigit 20,000 palang mga Pilipino na mawawalan ng trabaho upang mabigyang prioridad sa pagbibigay ng training jobs. At magugunitang inatasan nga ng Pangulo, ang PAGCOR sa katapusan ng taon ay dapat wala na ang operasyon ng POGO sa bansa. Arangkada Balita! Okay pa rin sa SONA, umani ng standing ovation ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Saksi ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan gaya ni dating Pangulong Joseph Estrada at dating Pangulo at ngayon po ay Pampanga Representative Gloria Arroyo, maging ang iba pang bisita sa ginawa ng Pangulo, yung ulat po sa bayan ng Pangulo. Nakakuha ng 134 na palakpak. Aba,
ang talumpati ni PBBM na tumagal ng 1 oras at 22 minuto. Bukod sa mga napagtagumpayang proyekto, nagsilbing bida o highlight ng ikatlong sona ng Pangulo ang deklarasyon nga nitong tuluyan ng ipagbawal ang operasyon ng mga pogo sa bansa, gayon din ang paninindigan sa Pilipinas o paninindigang sa Pilipinas at tanging sa Pilipinas lamang ang West Philippine Sea. Arangkada Balita! Ang West Philippine Sea ay hindi isang kathang-isip lamang. Itong binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address kasabay ng pangakong patuloy na itataguyod ng diplomasya para maresolba ang tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Iginit pa ng Pangulo na hindi mangingimi ang Pilipinas para ipagtanggol ang ating teritoryo nang hindi isinasaalang-alang ang ating prinsipyo at paniniwala. Yan po muli ang bahagi ng ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Arangkada Balita! Sa oras na 15 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, epektibo na ngayong araw ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 10 sentimos ang itataas ng kada litro ng gasolina. 40 sentimos nabawas naman sa kada litro ng diesel habang 70 sentimos sa kerosene o gaas. Ayon sa Department of Energy, ang price adjustment ay bunsod ng paggalaw ng presyo nito sa international market at nang nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, particular po dyan sa Gaza. Kabilang po sa mga nagpatupad, buwan naman nagpatupad ng price adjustment ng Caltex at Clean Fuel kaninang alas 12 po yan ng hating gabi at susundan naman po yan mamayang alas 6 ng umaga ng Shell, Petron, Sea Oil, PTT, Philippines, Total, Unioil, Petrogas at Phoenix Petroleum. Arangkada Balita! Issue naman ng bigas. Issue sa bigas ang unang tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA. Ipinagmalaki ng Pangulo na umabot sa mahigit 20 milyong toneladang palay ang kabuuang inani sa bansa na pinakamataas simula noong 1987. Gayunman aminado si PBBM na hindi ito sapat para punan ang pangangailangan ng bansa lalo ng lumalaking populasyon. Kaugnay nito binigyang diin ng Pangulo na mas tututukan ng pamahalaan ang lokal na produksyon ng palay at mapataas pa ang supply nito upang matiyak na walang magugutom na mga Pilipino. Ngunit, lokal na produksyon pa rin ang ating mas bibigyan ng halaga. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. Samantala, inila din ng punong ekotibo ang mga suportang ipinagkaloob ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Itong nakalipas na taon, higit 100 bilyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at pataba nang ipinamahagi sa mga magsasaka. Namigay rin ang pamahalaan ng mahigit 300,000 inahin upang ito ay maparami. Para naman sa mga mangingisda, mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Makakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish port at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya.
Yan po muli ang bahagi ng ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Arangkada Balita! Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng update kaugnay po sa Bagyong Karina. Nasa kabilang linya po mula sa Pag-asa, si Dan Villamil. Maulang morning, Dan! Good morning po, Sir Drew, at sa ating mga taga-subaybay dito sa DWIZ. Kanina alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro ni Bagyong Karina sa layong 380 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Isa pa rin itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 130 kilometers per hour at pagbukso na umaabot sa 160 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw, pahilaga-hilagang kanluran sa bilis sa 10 kilometers per hour. Ngayong umaga, nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga areas ng Batanes, Bubuyan Islands, northern at eastern portions ng Middle Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, Polillo Islands, Calaguas Islands, at ang northern portion ng Catanduanes. Kaya sa mga lugar na ito, maging handa tayo sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ni Bagyong Karina. And in addition sa mga hangin na ito, inaasahan rin natin na dahil sa pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat, makakaranas rin tayo ng pagbukso ng mga hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Makakaranas rin tayo ng mga malalakas na pag-ulan na dala ni Karina sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon. Pati na rin sa ilang areas pa ng northern Luzon ngayong araw, pinaka-maapekto nito ang areas ng Batanes at Babuyan Islands. Magpapatuloy pa yung mga pag-ulan na ito sa mga susunod na araw. Possibly by Thursday, makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan dito sa extreme northern Luzon. And in addition sa mga pag-ulan na dala ni Karina, dahil sa epekto naman ng habagat, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at maulang panahon ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Pinaka-naaapektuhan ng mga pag-ulan ng habagat na ito, itong western portion ng Luzon. So dito sa Metro Manila in particular and nearby provinces, maging handa pa rin tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pagulan na mararanasan. Sa kalagayan naman natin karagatan, sa kasalukuyan, may nakataas na gale warning sa mga dagat baybay ng Batanes at Babuyan Islands. Samantalang katamtaman hanggang sa maanong karagatan ng ating inaasahan sa lalalabing bahagi ng ating bansa. Kaya sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa mga areas na may gale warning nakataas, maging handa pa rin tayo. At kung maaari ay huwag tayong pumalaot dahil inaasahan pa rin natin itong maalong karagatan na dala ni Bagyong Karina. Sir Drew? Dan, ito bang Karina hanggang kailan ulit ito? Ano ba yan? Aabuti pa ba yan ng weekend o sana naman wag na? Opo, possibly po sa araw po ng Huwebes this week. Posible naman na itong makalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong habagat tuloy pa rin? Opo, inasan po natin na hanggat nasa loob pa rin itong si Karina sa ating PAR. Magpapatuloy po yung mga pag-ulan na dala nitong hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa dito sa Luzon at Visayas. Pero wala bang kasunod yang si Karina? Dahil pang ilang bagyo na ba yan ngayong buwan at ngayong tagulan? Opo, so itong si Karina, ito yung pangalawang bagyo natin for the month of July at pangatlong bagyo pa para sa taong 2024. So sa ngayon wala pa naman po tayong binabantayan iba pang low pressure area o any weather disturbance na maaring maging bagyo sa mga sunod na araw. Alright. Sige, maraming salamat Dan Villamil mula dyan sa Pag-asa. Ingat kayo Salamat dyan. po, magandang umaga. Salamat. Maulang morning sa mga taga-Pag-asa. Kaya't mag-iingat ho kayo lagi, lalo kapag kayo po ay nagmamaneho. Pag ganito pong madulas ang kalsada, lalo ho yung mga naka-two wheels, mga naka-motorsiklo, ingat po kayo. Mag-triple ingat po kayo kung kinakailangan. Alright, tayo po ay magtungo naman sa ilang pong mga pagulat buhat sa labas ng himpilan. Mga dayuhang lalahok sa political rally maaring ipa-deport ng Bureau of Immigration. Kabuuan ng detalye mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Nagbigay ng babala ang Bureau of Immigration sa sinumang dayuhan na ipaghaharap ng kaukulang kaso at ang sinumang dayuhan na makikita sa mga political rally kaugnay ng State of the Nation address na sinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sang-ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, base sa ating batas ay lubhang ipinagbabawal sa sinumang dayuhan na sumali sa anumang political rally sa ating bansa, maging ang kanilang pagpapahayag ng kanilang ekspresyon o pananalita ay ipinagbabawal.
at pinalalahanan na sinumang sasama sa mga political activities sa ating bansa ay maaring ipa-deport ng Bureau of Immigration. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong ulat sa bayan ang mga itinatayong super health center sa iba't ibang panig ng bansa. Katuwang ang mga LGU ay ipinangako ng Pangulo na bukod dito ay sisikapin ng administrasyon na magkaroon ng mga mobile care clinics sa mga probinsya. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay upang mailapit sa mga Pilipino ang mga pangunahing pangangailangang medikal. Ipinagmalaki din ng Pangulo ang mga inilaang programa ng pamahalaan na layuning iangat ang bilang ng mga manggagawa sa health sector. Yan po muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA. Arangkada Balita! Samantala, tanggap tayo ng isa pang pagulat buhat sa labas ng impilan. Sabi ko lang kanina, dalawang estudyante nalunod sa ilog sa Angat, Bulacan. Iingat po kapag ganitong maulan po ang panahon. Detalye mula sa Bulacan, Kakang Louie Angeles. Yes, dalawang estudyante ang nalunod habang lumalangoy sa ilog na Angat, Bulacan. Sa ulat na nakarating kay Provincial Director Rayleigh Arnedo, the Director ng PNP, kinilala ang mga nalunod na sina Jonathan James Retobado, 15 anyos, at Jerome Chavez, na kapwa estudyante at residente ng Sitio Bunga, Santa Elena, Hagunay, Bulacan. Nalunod ang dalawa habang lumalangoy sa kahabaan ng Angat River sa Sitio Pugpog, Barangay Santa Cruz, sa naturang bayan ng Angat. At ito ay lumalabas sa inisyal na investigasyon na sa Neribato at John Patrick Reynales, 9 na taong gulang, ay residente ng Barangay Santa Cruz sa bayan ng Angat, ay lumalangoy sa nasabing ilog ng Tangayin ng biglang malakas na agos at patungo sa malalim na bahagi ng naturang ilog. At sinubukan naman ni Chavez na tulungan ang dalawa, subalit hindi ito nakayanan dahil sa lakas ng agos. Gayunpaman, ang bangkay ng dalawa ay nakuha ng mga concerned citizen at isinugod sa Angat Rural Health Unit, ngunit diniklara ng attending physician na patay na ang naturang dalawang estudyante. Mula ito sa Angat, Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Ales para sa Imperial Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Pagbabalik po ang Arangkada Balita, makalipas lamang po ilang mga paalala. Ang oras 5:28 na. Arangkada Balita! Alright, tayo po na sa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng isa pang report sa ating Metro Patrol Balik Eskwela 2024 sa Malabon. Alamin po natin ang mga kabuang detalye mula dyan kay Danny Cruz.
Sama-samang nagtulong ang iba't ibang sangay ng pamahalaan sa lungsod ng Malabon sa paglulunsad ng bayanihan para sa matatag na paaralan o itong Brigada Eskwela 2024. Ayon kay Konsihala Nadia Vicencio, may hawak ng Komite ng Edukasyon, nasa mahigit 2 dekada na nagpapatuloy ang programang ito. Anya sa Republic Act 8525, nakasaad dito ang pagbibigay ng maayos di kalidad na edukasyon sa mga kabataang mag-aaral na kanilang sinusunod sa lungsod ng Malabon. Sinabi nito, nakitang-kita ang unity o pagkakaisa mula sa guro, PTA, mga volunteers at mga non-government organization na tumulong na nagbigay ng mga gamit para panatiliing malinis ang mga paaralan sa lungsod. Ito'y sa pangunguna ng Malabon Rotary Club. Sa mensahe ni dating Representative Bem Noel bilang tagapagsalita ni Congresswoman J. Lacson Noel, sinabi nito na sana daw ay madagdagan pa ang budget ng DepEd para mas marami pang matulungan, at ibinalita din niya na nakalinya na ang dagdag sweldo sa mga guro. At sinabi niya na sa pagkakaisa na nakita niya, nagpapasalamat din ito sa lahat ng sumuporta sa Brigada Eskwela. Yan ang balita. Ako si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, Navotas PSA lumagda sa MOA para sa 2024 PAPSEN CBMS. Alamin natin kung ano yan, Pet Samson. Nang nilagdaan kahapon ng pamahalang lungsod ng Navotas at Philippine Statistics Authority ang Memorandum of Agreement sa pagkasagawa ng 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System ni Mayor John Red Chanco, Pasiano Dizon, RD ng Regional Statistical Services Office ng NCR, Cynthia Lacsina, Supervising the Statistical Specialist, at Engineer Rufino Serrano, Navotas City Planning and Development Officer. Ayon sa alkalde, ang census ngayong taon ay magbibigay ng mga makatotohanang pananaw sa kasalukuyang katayuan ng populasyon ng lungsod na mapangangalagaan dahil titiyakin ng PSA na ang lahat ng nakukolektang impormasyon ay ligtas at kompidensyal. Garantisado anyang maayos na operasyon ng programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pondo, legal na dokumentasyon at iba pang kinakailangang suporta. Sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng tumpak na impormasyon, nag-aambag sa pagbuo ng mga patakaran na programa sa mga partikular na pangangailangan ng lungsod, tiyak aniya ang mas maliwanag na kinabukasan para sa Navotas. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, sa pagkakataong ito tayo po ay pinalad sapagkat tayo po ay hingin po natin ang reaction kaugnay po sa mga inilatag po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya pong ikatlong SONA, partikular po sa sektor ng agrikultura. Nasa kabilang linya po ng komunikasyon si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na ngayon po ay Chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Sec, magandang maulang morning po sa inyo. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Maraming salamat kasama Drew at good morning din sa inyo at sa atin pong mga tagapanood. Salamat po at sa inyo pong pagpapaunlak, Sec. Ano ho ang reaksyon nyo ho sa mga inilatag po ni Pangulong BBM sa kanya pong ikatlong SONA, lalo po sa sektor ng agrikultura? Una sa lahat, napansin ko sa umpisa pa lamang, napakaseryoso ang dating ng presidente at saka kung kumbaga palaban Palaban po yung kanyang postura. At siguro dahil maselang din kasi yung pinakaunang paksa niya, ito po yung issue ng pagtaas pa rin ng presyo ko ng mga bilihin, lalo na ng bigas. Yun po yung una. Pangalawa, yung at ito, nagagandahan ako, siguro mga 10% ng kanyang 1 oras at 20 minutos na na State of the Nation address naukol po sa paksa po ng agriculture at saka reform ng pansakahan, agrarian reform. So to me, these were positive features ng SONA na kahapon. At maganda rin kasi ang presidente, inacknowledge niya talaga
na ang pinakamabigat talagang pasanin ngayon ng ating pong mga kababayan ay yung pong mahal talaga ang presyo ng bilihin, especially po ng rice. Yes. At may sinabi rin siya na sa unang parte na kanyang talumpati na bibigyan niya na mas malaking pansin ang lokal na produksyon. Yan. So, to me, welcome na welcome po yung mga yun. So far, so good, Sec, ang inyo pong ibinigay po na reaksyon o marka sa ating pong Pangulo pagdating po sa aspeto po sa sektor po ng agrikultura. So, ang tanong na lamang ho ng taong bayan, tanong na lamang ho natin, sa papaanong paraan, saan hubang, sa pamamagitan huban ng anong paraan maisa sa katuparan, ito pong mga ipinangako at yung mga programa o proyekto po ng administrasyon sa agri-sector. Siguro bago yan, Drew, kung mamarapatin ninyo. Sige po. Gusto ko rin dagdag na wala siyang binanggit tungkol dito sa... Well, may sinabi siya na dahil talaga kulang pa rin ang ating lokal na produksyon. At in-specify po niya yung kakulangan sa bigas. Napilitan daw siya. Di ba? May binanggit siyang compelling emergency measures na isinagawa niya. Ito po yung nagpataon ng pinagpatuloy yung sistema ng mababang taripa sa inangkat na bigas at ibang mga produkto. At yan daw in-extend niya hanggang sa katapusan ng taon. That is true, kaugnay po doon sa Executive Order number 50. Di ba? Sa iyo na yon, maintain yung twist sa imported na, hindi naman, sa bigas at 35%, then the other products, gaya po ng mais, baboy, at saka manok, maintain niya sa yung lower tariffs also. At binaba pa sa 15%. Hanggang katapusan ng taon. Oo. Opo, pero hindi po nataka ko ba't di niya pinanggit na itong emergency measures sa ilalim ng bagong EO niya, yung EO 62. Yes. Nakakalapas lang nung June 20. Hindi lang po hanggang katapusan ng taon ng 2024, kundi hanggang katapusan po ng 2028. Oo. So sa loob ko parang yata ito, masyadong matagal naman itong emergency na ito. Kaya nagtakala ko ba't hindi niya nabanggit yun. Okay. At saka on the another side, although binigyan niya ng emphasis yung dapat palakasin natin yung local production pa rin. Hinahanap ko yung mga particular na patakaran niya o in terms of the budget na magkakaroon talaga ng malaking dagdag sa budget ng Department of Agriculture. Kasi kung gusto mong palakasin pa ang lokal na produksyon pero wala namang significant na pag-increase sa budget ng DA, hindi very solid. Okay, so hindi niya nabanggit yung EO 62. Dahil hindi po niya nabanggit. Wala sa mabigat yun kasi okay, binanggit na kasi magbibigay sila ng ipagpapatuloy nila yung pagbibigay naman libreng di ba, binhi. Mga yung mga similya ng isda. May ayuda daw sa mga magsasaka. At saka mga isda. Mga isda, yes. At saka ibang mga tulong para specifically to increase production and productivity. Pero kasi kung isasabay mo naman yung dagdag na tulong sa magsasaka doon sa pinapapasok mo ng malawakan at malakihan yung importasyon ng mga panda, competition nilang produkto, lalo na bigas, parang malilito talaga o baka hindi that big ang impact ng local production gawa ng maraming farmers madi-discourage pagka pumapasok na yung napakarating kantidad ng bigas halimbawa. That because of the EO 62. Pero ang binabanggit kahapon ni Pangulong Marcos, pinagmalaki pa niya na umabot sa nakalipas na taon, umabot daw sa lampas 20 million tons. Ito na daw yung pinakamataas po na ani po natin
simula pa noong 1987. Ang tanong ba ay, ramdam ba, Ginong Montemayor? Yun nga po, hindi eh. Kasi kung pinakamataas na yon at 20 million metric tons plus daw, bakit ang presyo ng bigas lalong nagmahal? Yun. Although, totoo rin po, yung 20 million plus, that's the highest one. Recorded production ng bigas, ng palay sa isang taon sa ating kasaysayan. On the other hand, hindi niya parang binagit din niya ata yung 20 million tons is equivalent to mga 13 million na kilos na 13 million metric tonelada ng bigas. However, that is still below yung ating national requirement sa isang taon na 16 million metric tons. So we still have to import. At saka ang di rin nabanggit, itong gap between our local production ng palay na ginagawang bigas, ginigiling sa bigas, at saka yung national requirement natin, consumer requirement and so on, lumalaki ito yung agwat. So I think that ito pong agwat ng let's say 13 million saka 16 million metric tons, siguro mga kanyan 80%. Palayo ng palayo yung agwat. So we have to import at least 20%. Okay. Ganun po. So hindi nakaka-match, hindi nakakahabol ang ating production sa palay against the requirement po ng ating general public. Mababa ang palay tapos mataas ang retail. Mataas yung retail price, ika nga. 'Di ba? Opo, yes, correct. Tsaka palaki ng palaki yung ating inaangkat na bigas. So ibig sabihin, pati yung mga measures, mga programa, mga proyekto na isasagawa ng ating pamalaan, halimbawa yung increases in productivity sa palay, sa sibuyas at iba pa, ay hindi po sapat pa rin yung inilalagay po ng mga resources. Para matugunan natin sa pamagitan ng sarili nating kakayahan o produksyon yung pangailangan po natin sa pagkain. Alright. Pero yung iba pang mga yung mga binabanggit ho ninyo, actually ang hinihintay ko nga rin kung meron ba siya mababanggit na kaugnay dun sa rice tarification law or kung ano pa mga batas, mga measures na dapat pong ipatupad o isa batas, paigtikim pa, palakasin pa para mapalakas din yung produksyon at maiwasan naman o kung sakali ay matuldukan na itong yung pag-i-smuggle nga, 'di ba? Siyempre kalaban din ang pag-i-smuggle, di ho ba? Hindi lang ng bigas, Sek, pati yung iba pang mga agri-products, di ho ba? Tama kayo na hindi niya nabanggit yung Kasi ang alam ko, priority measure yan at aprobado yan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Priority legislation yung amendment sa rice tarification law. Well, among others, mapalakas ang papel ng pamalaan either through the NFA or through the DA proper. Yung yung kailangan po maging papel o intervention kung kinakailangan sa ating rice industry. Wala pong banggit doon eh. Nabanggit po yung yung anti-smuggling. Ayun, yung anti-smuggling. Well, with respect to the anti-smuggling performance na binanggit ang Presidente, nalilitan ako doon sa binanggit niyang na parang na-intercept ba yun o na-prevent ng pamalaan yung smuggling ng mga pagkain ng halaga ay 2.7 billion pesos. Maliit yung 2.7 billion eh. That's very, very small. So it's not big enough na para ipagmalaki ang ating pamalaan. On the other hand, maganda naman yung sinabi ng Presidente na introduce ngayon yung ang tawag niya yata pre-import surveillance and verification system sa mga produktong papasok. Alright. So, sabihin, doon pa lamang sa country of origin ng angkatin natin, halimbawa na agricultural product,
magkakaroon na po doon ng technical, maybe using also electronic verification. Titignan yung mga papeles, nandyan ba yung mga tama ba yung deklarasyon ng importer, pati yung mga quarantine requirements, meron pang proper certification by the country of origin. Tapos siguro pagdating dito, another checking sa pagpasok sa ating bansa. Alright. Okay yun, maganda yun. Sige po, naku, Secretary, sa mga susunod na araw, amin ho kayong hihingan pa ng mga update at syempre ng inyo po mga reaksyon. Marami pong salamat sa inyo, Ginoong Montemayor, sa inyo pong oras. Magandang maulang morning po sa inyo. Salamat. Apo, wala pong ano man. Salamat po. Salamat din. Salamat po. Okay. Yan po si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na ngayon po ay Chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Yung binabanggit ho kasi ang wala yung rice tarification law. Pero yung sa anti-smuggling, doon nabanggit ho niya, ang tinatanong po ni Secretary Montemayor, of course, kung kasi syempre kasama sa LEDAC yun na isa batas na ba? Kasi alam ko isang ano na lang yun Ang sinasabi ni Congressman Nick Briones, isang pirma na lang ni PBBM. Well, anyway, sa mga susunod na episode, kunin natin ang panig naman ng Department of Agriculture. Kaugnay po doon sa mga nabanggit po ni Pangulong Marcos sa sektor po ng agrikultura. Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang ng mga paalala. Oras! 9 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Alright, tanggap tayo ng isa pang pag-uulat mula sa Calabarzon. Ihatid siya ni Armand Cambay. Isang 28 anyos sa babae ang pinatay at pagkatapos ay chinap-chap pa ang katawan nito ng mismong live-in partner ng biktima sa Barangay 5, Lucena City, Quezon. Kinilala ang biktima na si Ronaldin Alvarez. Agad namang umamin sa nagawang krimen ng suspect na si Ryan Porga, 29 anyos, isang construction worker sa lungsod. Sa ginawang affidavit ni Porga sa impilan ng Lucena City Police, nagtalo muna silang dalawa ni Alvarez na humanto sa pananaksak niya ng ice pick sa biktima. Sinabi pa ni Porga gamit ang isang matalas na jungle bolo, pinaghati-hati niya ang katawan ni Alvarez, isinilid sa sako at saka ibinaon sa hukay. Sa interogasyon na ginawa ng mga pulis kay Porga, bukod kay Alvarez, may isa pa palang babae na pinatay ito na nagngangalang Annalyn Orihada at inilibing din sa nasabing hukay. Wala pang isinuwalat si Porga sa mga investigador kung bakit naman niya pinatay si Orihada. Nakakulong na ngayon na suspect sa Lucena Police Station. Armand Cambay mula Calabarzon, nag-ulat para sa impila may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, pagbigyan nyo na ako dahil nagsona naman kahapon. Kahapon po, kanya-kanya pong rampa ang hindi lang mga senador, hindi lang mga mambabatas, pati ho ang kanila pong mga may bahay, kanila pong mga kabiyak sa ikatlong sona po ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Inirampa, agaw pansin po, agaw tingin, matindi agaw pansin sa sona po, sa sona ng Pangulong Marcos, ang inirampa ni Senador Amy Marcos na kanyang Moro Armor-inspired dress. Kahapon, ayan, nakikita ho ninyo. Nang tanungin kung anong dahilan kung bakit ganito ang kanyang kasuotan, sinabi ng presidential sister na marami kasing mapusok. Bago magtungo sa batasan, pinangunahan ng senador ang pagdarasal sa pagbubukas ng sesyon sa Senado. Suot doon ng mambabatas ang berdeng Pilipiniana, berde po yan, kung inyo nakikita sa inyo po mga screen, na hango mula sa painting na Planting Rice ni Fernando Amorsolo. Kulay green. Bordado, parang teleserye bordado, parang Joaquin Bordado. Bordado po, bordado ang nangingibabaw, nakasuotan ng mambabatas ng beads na malabigas ang disenyo, habang may suot din siyang headdress. Palay pala yun. John Ibanez, palay pala yun. Palay pala yun. At aminado nga ang senador na maingat na ipininta ang sleeves ng kanyang Filipiniana para ipakita ang imahe ng gapas at ani bilang pagbibigay pugay at pagkilala sa mga magsasakang Pilipino.
Arangkada Alright. Balita. Wala na po tayong oras mga katodos. Ha? Nakita, ang akala ho ng iba ho nating mga netizen, ha? Encantadia o Eteria. Pero ang ganda, no? Ang ganda, di ba? May gagaya na naman siguro na. ayan ho yung video. Ha? Ang akala namin kahapon, corona yan. Oo. Yan pala ay gapas at ani bilang pag... Ayan, kita kasama po si kanya pong utol. Tol! Ando pala si Tol. Senator Francis Tol Tolentino. Ayan, mag-utol nandyan. Tapos isa pang Tol nandun din. Alright! Salamat po sa ating mga nakasama sa ating sa News Center. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Aliw 23. Sa ngalan po ni Ms. Judith Estrada Larino, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, speaking of Usapang Tol, Senator Tol, Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.